Okay, kilala mo yung dalawa? Si Jojo Nones and Richard Cruz? Si Sir Jojo lang po yung kilala ko. Si Richard po, nakilala ko lang po that night. That night, yun si Richard? Yes po. During? Nung madaling araw po nung nangyari po lahat yun. Ano? Nung madaling araw po, nung nangyari po lahat yun. Doon mo lang nakilala ni Richard? Yes po. Okay, tell this committee, who texted first? Si Jojo Nones po. What did he text you? Yung una po niya text sa akin, nag-text po siya sa akin ng 3:59 AM. 3:59 AM? Yes po. 4 madaling araw? Yes po. What did he text you? I have the copy po on my phone. Yeah, you read it. Okay po. Mr. Jojo Nones, ikaw una nag-text? Hindi naman po namin dininay na ako po ang unang nag-text. Okay. Just answerable by yes or no? Yes po, Your Honor. Alright. Tuloy mo, Sandro. Nag-message po siya sa akin ng 3:59 AM. Sabi po niya sa akin, "So you kanina, didn't get to say hi. Nakauwi ka na ba?" Nag-reply po ako. Sabi ko po, "Sir Jojo, sorry po. Di po kita nakita kanina. Naka-check-in po kami right now sa Marriott, sir. Hope to see you soon po, Sir Jojo." Tapos nag-reply po siya sa akin, "Enjoy, still partying. Sino kasama mo?" Then nag-reply po ako. Sabi po niya, sabi ko po, "Kumakain na po right now. Kasama ko po friends ko. Sila Mr. and Elijah din po." Then sabi niya, "Be safe." Then sabi ko po, "Thank you po, Sir Jojo. Hope to work and see you soon po." Sabi niya, "Nabitin ako sa inom." Napasabi rin po ako na ako nga din po eh. Then nag-reply po siya sa akin na, "Yes soon, ikas kita. Nagdidirect ako now." Wait. Stop there. Do you have the power to cast, Mr. Nones? In GMA po, wala po, Your Honor. The Bakit casting mo tinetext si Sandro that ito-casting mo siya? in a You general do not have any power to do so. in a general sense po, I'm talking about as nagdidirect po ako, pinayagan na rin po ako ng GMA if I ask nagdidirect ka. permission na But do you have the power? Halimbawa, Robin Padilla, kunin natin. May power ka bang ganun? Your Honor, pag outside po GMA, pag ako po ang magpo-produce, No, we're talking about GMA. sa GMA po wala, Your Honor. Why did you text Mr. Mulak? Ang context ko po doon in a general po sense, Your Honor, as a director that can do projects outside GMA to streaming. Kasi ngayon po, uso po na as directors or content creators, we really do projects everywhere po. We have streaming projects, we have ganun po. Also, Continue, Sandro. Yes po, Your Honor. Continue. Okay po. Continue. Sabi niya, so after po nung yes soon, ikas kita, nagdidirect ako now. Sabi ko po, "Wow sir, looking forward to that po." Then sabi niya, "Gusto mo pa ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more." Then sabi ko po, "Saan po kayo sir?" Sabi po niya, "Belmont Hotel, katabi lang ng Marriott." Sabi ko po, "Sino-sino po kayo sir? Haha." Sabi po niya, "Just me." Tapos hindi na po ako nag-reply kasi ang awkward naman po kung kaming dalawa lang po sa kwarto. Kaya hindi po So you were sensing something? Hindi ko naman po siya pinag-iisipan ng at that time. Nung nag-isa lang, nung sabi niya, I'm alone. Opo. Nagduda ka, ha? Yes po. Nagdalawang isip ka. So, Hindi ko dahil naman- kaya hindi ka nag-text, tama? Yes po, hindi naman po ako nag-iisip ng masama ka sa kanya kasi boss ko po siya treat ko po sa kanya is boss ko. Okay, and then afterwards, what happened to, ano pa yung mga succeeding text? Then, after 37 minutes po, 4:37 AM, nag-message po siya sa akin ulit. Sabi po niya, "Haha, just kidding. Kasama ko drama peeps, but we're wrapping up in a bit." Nung sinabi po niya sa akin na drama peeps daw po yung kasama niya,
Gusto ko lang po makasama yung buong drama team ng GMA. Siyempre, as an artista po, need ko mag-PR po sa kanila, makisama po. Siyempre po, it's an opportunity for an artist like me to talk with them. Tapos, nag-reply po ako ng, andyan pa ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan saglit. Kasi sabi niya po kasi, we're wrapping up in a bit. So sabi ko, okay, saglit lang ako dun. Magpapakita lang po ako. Then I'll go na. Ayun po. Tapos after po nun, sabi ko, kakababa ko lang po sa room ng friends ko. Sure, may kasama ka? Sabi ko po, no po, ako lang. Tapos binigay po niya yung Belmont room number. Sabi niya po, Belmont 7008. Yun po. When you entered the room, who did you see? Sila pong dalawa. What were they doing? Mr. Chair, I cannot get into details po kasi hindi pa po natatanggap ng kabila yung reklamo po namin. No. You tell us. We ought to know. So nakita ko po silang dalawa, si Richard Cruz po, lasing na. Bali, ang nag-aasikaso po sa akin is si Sir Jojo, ino-offeran po ako ng wine. Jojo Nones offered you to drink wine. Yes po. Richard Cruz, what was he doing at the time? Lasing po. Nakahiga. Lasing? Yes po. Nakahiga? Nakahiga po siya ng una ko pong nakita, pero pinakilala po ako ni Jojo kay Richard. So tumayo po si Richard po. Okay. Sa akin. When Jojo Nones offered you wine, you drank wine? Opo. Yes, what else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... You want to have it in an executive session? Hindi. Dahil po hindi pa po natatanggap ng kabila yung complaint, dapat po mamarapatin po namin matanggap muna nila bago po nila malaman yung pinaka-detalye. And also po, medyo natitrigger pa po si Sandro. Although, nilakasan niya po talaga yung loob niya na magpakita ko today. Pwede yung siguro, hindi po niya kaya talaga na dire-diretso na pag-usapan lahat ng detalye. Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Magsasalita ba kayo? Hindi. Gusto mo namin makatulong po sa layunin. Yes. Help this committee. You want to have an executive session or what? Executive session with just you, Your Honors, and not with the other parties. We will have our own time and not in front of them. Okay, Your Honor. Okay. Sige, leave. Hindi ko po nagustuhan yung sinabi ng abogado ni Sandro na natitrigger daw po si Sandro, no? O kaya natutroma dahil daw po sa pangyayari o dahil sa nangyari, no? Pero para po sa akin, mukhang hindi naman natitrigger si Sandro kasi tuloy-tuloy ang pagsasalita ni Sandro eh. Sa katunayan nga, gusto niyang tapusin eh, no? Pero pinigilan lamang siya ng kanyang abogado. Tsaka yung rason ni Sandro, no? Sabi niya, hindi niya daw pwedeng sabihin dahil hindi pa raw natatanggap ng kabilang panig ang reklamo. Yun ang dahilan kung bakit ayaw tapusin ni Sandro at ibigay ang buong detalye. Kaya mali yung sabi ng abogado na natitrigger daw. Kung natitrigger yan, edi sana humahagulgol na o kaya naman iyak ng iyak, no? So, hindi ko po talaga nagustuhan, no?
Saka hindi ko po nagustuhan ang ginawa ng abogado ni Sandro Mulak. Pinigilan si Sandro na ikwento ang buong pangyayari. Nagmukha pong tanga ang taong bayan dahil hindi nasagot ang pinaka-importanting katanungan ng taong bayan, at ito ay ang ginahasa ba si Sandro Mulak o hinipuan lang. Sinabi pa ng abogado ni Sandro na natitrigger daw po si Sandro. Trigger ng ano? Trauma. Yun naman pala, kung natitrigger, bakit hindi po kumonsulta sa psychiatrist o kaya naman sa licensed psychologist si Sandro, no? At binigyan ng clearance. O kaya naman, sana ang kasama ni Sandro o yung katabi niya ay psychiatrist o kaya naman licensed psychologist. Okay? Wala pong kakayahan ang abogado na basahin ang isip ng tao o sabihin kung natutroma ba ang tao o hindi, no? Tanging psychiatrist lamang po o psychologist ang may kakayahan niyan, no? Hindi po abogado. Kaya nga po sa annulment proceedings, tanging psychologist po lamang o kaya psychiatrist ang kinukuha ng judge para magbigay ng ekspertong opinyon kung ang tao ba ay merong sayad o sakit sa pag-iisip. Saka kitang-kita naman po na kayang-kaya ni Sandro na tapusin ang kanyang salaysay. Pinigilan lamang po siya ng kanyang abogado, kung kaya tayong taong bayan, nabitin tayo. Sabi pa nga ng abogado ni Sandro na hindi daw po pwedeng sabihin ang buong detalye sa publiko dahil hindi pa raw po natanggap ng dalawang bakla ang reklamo. Senado po yan, hindi korte. May sarili pong patakaran ang Senado. Yan po ang Senate Rules in Aid of Legislation. Wala po sa patakaran ng Senado na kailangan munang matanggap ng inirereklamo ang complaint bago magsalita sa Senado, no? Ibig sabihin, kung may nakasampang criminal case, no, wala naman po sa Senate Rules na dapat kailangan munang matanggap ng kabilang panig, kasi iba yung Senado, iba din yung hudikatura. Yung hudikatura, no, yung kanilang patakaran dyan ay nasusulat sa Rules of Court. Sa Senado naman, okay, sila ay lehislatura. Ang kanilang patakaran, no, tuwing nag-iimbestiga sila ay Senate Rules, Senate Rules in Aid of Legislation, okay? So nabitin po talaga ang taong bayan dahil nandun na tayo papunta na tayo doon sa pinaka-importanting katanungan. Ginahasa ba si Sandro o hinipuan lang, no? Kumbaga sa pelikula nandun na tayo sa pinaka-climax, no? Pero biglang naputol, no? So dapat po nating malaman dahil iba po ang kasong rape, sexual harassment at acts of lasciviousness. Sa rape po kasi, no, meron po talagang nangyaring penetration na tinatawag. Ibig sabihin, pumasok po talaga ang ari ng isang tao sa ari ng kanyang biktima, no? Kung sa babae, syempre alam naman natin, no, kung saan yung pinapasok, no? Pero sahang ipinasok. Pero kung lalaki ang biktima, no, so mayroong rape kapag ipinasok ng suspect o ng akusado ang kanyang ari sa bunganga o sa puwet ng kanyang biktima, no? Kung ang ginahasa ay lalaki, no? Sa sexual harassment naman po, no, iba naman po ito ang kaso, no? Republic Act 7877. Yung rape po ay Republic Act 8353. Sa sexual harassment o yung Republic Act 7877 o sexual harassment, ito po yung ito po yung sitwasyon, no? Ito po yung Republic Act na ginagawang krimen ang isang bagay, no, o isang nagiging krimen, no, ang nagiging krimen kapag ang isang employer, no, o yung sabihin natin may-ari ng kumpanya. Sa madaling salita, no, sa sexual harassment,
kung ikaw ay isang tao na may impluwensya, no, sa isang tao, no, hindi mo siya bibigyan ng proyekto, hindi mo siya bibigyan ng trabaho, hindi mo siya bibigyan ng kontrata, at kung ano-ano pang kabuhayan kung hindi niya muna ibibigay ang gusto mo, no? Ang pabor na hinihingi mo, at yun ay sexual favor, no? Halimbawa, no, ikaw ay producer sa kaso nitong dalawang bakla. Ano bang pangalan nitong dalawang bakla? Jojo Nones at Richard Cruz, no? So, kunwari lang, kasi hindi naman natin nakita yung pangyayari. Kunwari lang si Jojo Nones at Richard Cruz, kunwari, no, para maunawaan natin yung sexual harassment, no, kasi producer sila, no. So, halimbawa, bibigyan lamang nila ng kontrata si Sandro, no, sa isang pelikula, no, o kaya ikakast nila si Sandro, pero sabi naman ni Jinggoy, mukhang wala naman silang kapangyarihan na mag-cast, pero kunwari na lang meron silang kapangyarihan na mag-cast sa GMA. So ang sexual harassment ay parang ganito, no, hindi nila bibigyan ng kontrata si Sandro o kaya naman ikakast kung hindi muna magpapagalaw si Sandro. Ibig sabihin, kung hindi nila magagamit, kung hindi muna ibibigay ni Sandro ang kanilang gusto, hindi siya ibibigyan ng kontrata. Parang ano yung ibibigay sa yung kontrata ay merong kapalit, at ang kapalit na yon ay ang yung katawan, no? Sexual favor. So ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng kontrata, hindi ka magkakaroon ng project kung o kaya hindi ka magkakaroon ng trabaho kung hindi mo ipapagamit ang iyong katawan, no, sa kaso ni Sandro. Dahil lalaki siya, siyempre hindi niya ipapagamit ang kanyang puwet, kunwari lang, o kaya ang kanyang bunganga at iba pang bahagi ng kanyang katawan, no. So ibig sabihin, magpagamit ka muna bago ka bigyan ng proyekto, trabaho o kontrata. Yun ang sexual harassment, no. Isang tao na may impluwensya, may kakayahan na magbigay ng trabaho sa isang tao, pero hindi niya bibigyan ng trabaho, kontrata o proyekto kung walang kapalit, no? Hindi niya bibigyan na walang kapalit. At ang kapalit na yan ay sexual favor, no? Sexual, no? Ibig sabihin, kailangan mo nang makipagtalik, no, o gamitin ang katawan. Okay? Sa acts of lasciviousness naman po, no, ito yung panghihipo lang, no. Ibig sabihin, hindi talaga ipinasok yung ari, no, ng suspect o akusado sa isang biktima, kundi hinipo-hipo niya lang, no. So kaya nga mas maganda sana kung natapos ni Sandro ang kanyang salaysay, dahil malalaman natin at doon natin makikita, no, kung na-rape ba siya, meron bang sexual harassment, o meron lamang acts of lasciviousness, o hinipuan lamang siya, no? Kasi base doon sa pahayag, no, inalok siya ng nakakalasing na inumin, no? So hindi natin alam kung may nilagay ba doon, nakatulog ba si Sandro, pagising niya hubad na siya at nagkalat na yung katas niya sa higaan. Hindi natin alam, no? Kaya nga mas maganda sana kung natapos ni Sandro ang kanyang salaysay. So bilang panghuli, yung investigasyon po na ito, no, yung investigasyon na po, pasensya na po, Bisaya ako, no. Bilang panghuli, yung investigasyon po na ito ay in aid of legislation, o tinitingnan ng senador kung ano pang batas, no, ang pwede nilang ipasa. So pwede silang magpasa ng batas na halimbawa na lahat ng producer at direktor ay kailangan munang dumaan sa isang proseso, o kaya naman dapat munang kumuha ng lisensya para sa seguridad, no, sa seguridad ng publiko, lalo na ng mga artista, no, para kung gumawa sila ng kabulastugan ay tatanggalan sila ng lisensya o pagbawalan na gumawa ng pelikula o mag-direct, no. So sa aking palagay, no, maganda sana kung gumawa sila ng batas na kung saan yung mga direktor at producer ng pelikula ay kailangan munang dumaan sa isang proseso, no.
kung saan sa isang ahensya ng gobyerno ay dapat sasalain muna sila, no, para magkaroon sila ng ethical standards o maayos na pag-uugali, no. Tsaka kung pwede dapat meron sanang lisensya ang producer o direktor para kung gumawa sila ng kabulastugan ay maaaring tanggalan sila ng lisensya at hindi na sila pwedeng gumawa ng pelikula o kaya naman mag-direct ng pelikula, no? At saka siyempre sa lahat ng batas meron namang kaukulang parusa yan yung penalty clause, no? Nandun yan kung ilang taon ba sila makukulong at magkano ba ang babayaran nilang fine, no? O pwede rin actually yung danyos na sa civil aspect yan, yung fine, yung parang multa, okay? So isa pa pong obserbasyon ko, no? Bakit nakatunganga lang si Robin Padilla? Bakit hindi man lang siya nagtanong? Artista siya, alam niya ang kalakaran ng industriya ng showbiz. So bakit hindi man lang siya nag-interpolate, no? Bakit hindi man lang siya bumato ng mga importanteng katanungan? Tapos yun pong binanggit na executive session, ito po yung pribadong pagpupulong, no? Tanging si Senador Jinggoy, Senador Robin Padilla, abogado ni Sandro, at si Sandro lamang po ang nasa loob, no, ng isang silid, no. Bali hindi mapapanood ng publiko, okay? So pagka ito pa po, no, importante, pagka nagka-AIDS yang si Sandro, kung may death penalty po tayo, malamang yung dalawa pong bakla ay siguradong made-death penalty, no? Papatawan po ng parusang death penalty kung mapapatunayang nagkasala po sila. Swerte lamang po nila dahil wala na pong death penalty ngayon. Kaya posible kapag sila ay hatulan, no, at napatunayan din na nagkasakit ng AIDS si Sandro, kung nagkasakit man, no, ay talagang mas lalong bibigat ang parusa ng dalawang baklang ito, okay? Yun lamang po at maraming salamat po sa panunood.